Sorry, nakalimutan ko to. Hello, Capricorn. Pinlay ko kagad yung video na hindi ko pa nasuot tong mga ano ko. Dekorasyon. Sorry naman, na-excite. Hello, Capricorn. Ito na yung extension ng reading mo for the month of June. Let's go. Check na natin anong mga energies, anong meron, mga dapat malaman ni Capricorn. Flexibility. So, sa tingin ko, dahil meron kang flexibility dito and uncertainty, may mga changes na paparating sa'yo. May mga ganap, hindi mo inaasahan, and maaaring wala kang magiging choice kung di harapin or makapag-adapt and maging flexible sa whatever circumstances itong mga kakaharapin mo. Itong uncertainty na to ay period ng walang kasiguraduhan, whether we're talking about your career, finances, love life, or whatever topic yung relevant or related sa'yo. Okay? So, mas lalo na dapat, kahit anong iba to sa'yo ngayong June, dapat ikaw ay mas lalong maging, flexible, adaptable, diba? Like the bamboo. Sabi nga nila, sturdiest yung bamboo kasi, flexible kasi siya. So, pag may malakas na hangin, bagyo, hindi siya basta-basta magbe-break kasi siya ay marunong mag-bend. So, that's the secret to surviving this month sa kung ano yung mga challenges na kakaharapin mo, Capricorn. You just need to be flexible. Kahit na wala naman talagang sure ball sa buhay, di ba? So, itong uncertainty card na to, many times na nating na-encounter sa buhay natin yan. Importante, na susurvive natin yan. No, may mga pamamaraan tayo, may mga diskarte tayo and lessons na ina-apply natin. Okay? If we've encountered mistakes in the past, yung mga lessons natin, di ba? Para maiwasan na natin in the future yung mga maulit yung mga pagkakamali natin, di ba? So yun yung mga learnings natin, yun yung mga badges natin as we go through life. There's also the card of truth, which means merong mabibigyan ng kasagutan, clarity ngayong June. Whether manggagaling sa'yo tong truth, it could be a revelation, confession, or ma-expose yung katotohanan dito. Pwedeng hindi sinasadya, no? Na ma-reveal kung ano yung totoo dyan. Well, at least, magiging clear na para sa'yo yung mga bagay-bagay. Kasi nga, magkakaalaman na eh. Ano ba talaga yung real deal? Ano yung katotohanan? Playfulness is parang yung childlike energy in us. Yung pagiging cheerful, positive, whatever life throws at us. So, ito yung mga times na maganda lang yung pleasant yung disposition mo lagi kahit na pangit yung pinagdadaanan mo eh. This card is encouraging you to simply just have fun. Yun lang yun, Capricorn. Yun lang yung nasisense ko dito. Kumbaga, work hard, play hard din. Kailangan mo rin ng time na mag-enjoy, magsaya, diba? Minsan, itabi mo muna yung mga worries mo. Hindi ko sinasabi na kalimutan mo na yung mga responsibilities, no? Meron, kumbaga, yung mga whales, once
in a while, they come up sa surface para makasagap sila ng air. And to me, parang ganito yung card na sinasabi nung card. No, na minsan, i-embrace mo rin yung iyong playfulness. Okay, do something fun, exciting, whatever raises your vibrations or energy. Diba? Retreat. Ano pa? And generosity. Retreat and generosity. Etong retreat na to is parang di ba yung mga bears, nag-hibernate sila, parang ganun. This is a period of non-action. This is a period of rest, meditation, replenishing your energies. Ano man yung na-deplete sa'yo, kumbaga, ito ay energy ng pagngingilin. Pagpapahinga, pagde-detach muna, mag-step back ka muna. Oo. Kailangan din natin ng ng lahat ay kailangan ng ganito, paminsan-minsan. Kasi ang nafe-feel ko dito, parang mala 4 of Swords energy ang dating sa akin or mala hermit mode. Oo, parang you're like taking a step back para ma-assess mo yung buong situation. Kumbaga parang take a break to think, pag-isipan muna yung mga bagay-bagay, no, pairamdaman muna yung sarili mo, or just simply as pagpahingahin mo muna yung sarili mo, or giving yourself a break. Yun lang na napipil ko rito. Okay? It could also mean a getaway or a vacation, wherein di ba, pagka tayo, out of town, nagbakasyon, pansamantala, parang natatakasan natin yung mga problema natin eh. And in a way, parang minsan nakakatulong yun, kesa yung continuous kang nakababad dun sa mga stress, di ba? Kasi mag-i-snap ka, bibigay eh. Wala namang bagay na hindi bumibigay, di ba? So, yun na yun sa tingin ko. Parang kailangan mo muna ng period ng disconnection, a break, no? Parang maglaan ka muna ng space ba? Wow! Generosity. Pwedeng ikaw ang mag-express ng iyong generosity or ikaw ang experience, makaka-receive ng generosity. Whether itong generosity na to ay galing kay universe or galing from someone. It also means pwedeng napaka-generous ni universe and ikaw ay pinagpala, blessed ka na maka-receive ng kung ano yung mga pangangailangan mo during the time na kailangan mo. Or minsan kahit nga hindi ka naghihingi, kahit hindi mo ipinagpipray, binibigay sa'yo. Alam mo yung ganun ka-blessed this month. And bilang gratitude, dahil ikaw ay binibless, ikaw ay magbabahagi din ng iyong blessings. So, for whatever method or means para may express mo yung iyong thank you, yung gratitude mo dahil sa mga blessings mo, nagiging generous ka rin sa iba. Diba? Oo. Totoo naman na palaging generous
Palaging generous ang langit sa atin eh. Kahit na tayo makasalanan, kahit hindi tayo deserving, alam mo yung binibless pa rin tayo. So, dapat palagi tayong grateful and deserving man lang. So, yun na yung nakikita ko dito. Pwedeng ikaw ay mag-charity work or as simple as, mag-gift ka, magbibigay ka, magluluto ka for, basta yung gagawa pwedeng mga simple small gestures lang, pero pinapakita mo na ang iyong generosity. Sincere na generosity mo. Or kung ikaw man yung makaka-receive niyan. By the way, kung mahilig kayo sa numbers, nandito yung mga numbers sa cards, bigay ko sa inyo. 48, 43, 32, 15, 38, and 23. Kung nalagpasan ninyo, pwede nyo guys i-rewind. Yun ang silbi ng rewind or pause. Gamitin nyo yung mga tools na yan, ha? And kung bago kayo, don't forget to subscribe, like, follow. Kung gusto niyo po akong suportahan, pwede po kayong mag-avail ng membership, subscription, magpadala ng stars or super thanks. Kung interesado naman kayo sa private reading ko, check nyo na lang yung pinaka-link papunta sa nag-iisa at official FB page ko. Inilagay ko sa description ng video. So, ang gagawin nyo lang, babasahin nyo lang, basa-basa din, and itap yung link, then mapupunta na po kayo dun sa FB page ko. Doon po kayo mag-inquire kung interesado po kayo. Kasi hindi ko po sasagutin yung mga queries ninyo sa comment section. Mga signs na meron dito, pwedeng may Gemini, Scorpio. Uy, there is something exciting na gagawin mo this June. Gagawin mo or mangyayari? Baka may ganap. It could be an event, a date, an activity, a travel, whatever, na magbibigay ng excitement sa'yo. And it could involve Gemini energy. Or pwedeng exciting na interaction, pakikipagkita or communication. It could be ka-chat o baka biglang makausap mo yung chat mo, makausap mo yung crush mo, i-chat ka nung crush mo, basta something na may kinalaman sa communication messages or any kind of activity, event na exciting para sa'yo. Nakikita ko lots of socializing dito. Sa card mo, may mga baka may mga may mga social events, parties, reunions, wherein nai-stimulate ka, nai-excite ka dun sa mga conversations with the people na nami-meet mo dyan sa mga events na yan, or family gatherings, or social gatherings. Kumbaga, there is an exciting topic dito na mapag-uusapan siguro ninyo. Moving to the manipulation card. So, this is a person na this is a warning about a person na manipulative. Hindi lang siya manipulative, dear. May sinungaling, manluloko. Oo. So, yun yung warning sa'yo dito. It could be a Scorpio energy. Pero pwede rin namang hindi. Someone na pwede mag-take advantage din sa'yo. Okay. Pwede rin itong may kinalaman sa something related sa family na pwedeng pamana or heirloom ng pamilya. Yung bang something na ipinapasa sa bawat generation. Family heirloom or legacy ba? Oo, material man yan or hindi.
Okay. I can also sense relatives, energy ng mga relatives, loved ones, kamag-anak. Parang they are closer to you this month or ewan ko, it could be maraming interactions, pagkikita-kita, or masyadong, paano ba, active kayo, isa't isa, involved sa isa't isa itong mga relatives, family members mo. Could be relatives, brothers, sisters, no? They are prominent dito sa buhay mo this month. Oh, sabi ko nga parang pagiging, kumbaga active yung communication and yung connection ba. Okay, pwede ring this is a period ng pagiging uneasy about something. Ewan ko, parang hindi ka komportable, parang stressed, anxious about something. Kumbaga, ito yung period na parang hirap kang mag-relax. Oo. Kaya nga yan, period ng adaptability. Ayan, flexibility dear. Dalawa yung card mo ng pagiging flexible. So, nakikita ko dito parang pwedeng sunod-sunod yung mga ganap and wala kang time siguro na magpahinga. Kaya nga dito parang may sinasabi retreat to. Parang siguro bibigyan mo na lang muna yung sarili mo ng time na mag-break kasi kung hindi, sabi ko nga mag-i-snap ka, bibigay ka, no? Mabu-burnout ka eh. Pero nakikita ko naman makakapag-adapt ka naman since dalawa yung card mo dyan ng pagiging flexible and adaptable. Sabi ko nga may mga ibabato si life sa'yo ngayong June pero kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan, dear. Okay, meron ako nakikita ditong energy ng maaaring may gagawin ka na hindi mo makukuha yung outcome na ine-expect mo. Or if you are expecting to give you the same, if you're expecting someone to give you the same energy, ma-reciprocate ka niya, ma-appreciate ka niya, or paano ba? Basta parang kung nag-expect ka na kung ano yung ginagawa mo dito sa person na to, sinesend mo sa kanya, may sisend din niya, ganun din, pwedeng hindi. And it will be a disappointment for you. If you're also expecting good news about something, mukhang hindi rin. Kasi baliktad yung victorious card mo. Hindi ka victorious dito eh. So, nakikita ko dito is pwedeng may delay, may sablay with the Ace of Wands reverse, Six of Wands reverse. Kung business yan or something na ilo-launch mo, pwedeng hindi ganun kainit yung pagtanggap ng mga tao. Pwedeng hindi bumenta, pwedeng langawin, konti lang yung audience, hindi mapansin, alam mo yun. Nakikita ko dito is pero nakikita ko maaaring makakuha ka ng solution dito sa problem mo about financial.
Sabihin na natin may in-expect ka nga dito pero madidelay. Pero nakikita ko makakadiskarte ka eh. Masusolusyonan mo tong problem na to about money. Meron ding bagay dito na pwedeng mapasubo ka. Akala mo pwedeng na-overcommit ka. Akala mo kaya mong i-deliver. Akala mo magagawa mo. Pero turns out na hindi mo pala kayang ma-deliver matapos on deadline or magawa ng sabay kasi ito ay pagmo-multitask. Pwedeng this is a very busy month for you and pwedeng wala ka masyadong time to relax, magpahinga. That's why, sabi ko nga dyan parang, meron yung isisingit mo yung retreat talaga eh. Isisingit mo yung makapag-enjoy ka, makapag-relax ka despite the busy schedule. Pero, there's the tendency na pwedeng meron kang mapabayaan dito or sumablay. Yun nga yung sinasabi ko rin dito. Pero nakikita ko dito is makakahanap ka pa rin ng way or diskarte out of that situation or challenge na yan or problem na yan. And nakikita ko is matatanggal na yung pagkakastuck mo dito about something. Kasi ito, baliktad yung 8 of Swords mo. So, sa tingin ko, kung na-stuck ka dyan, nung una hindi mo alam gagawin mo, akala mo ito lang yung solution. Turns out na meron palang ibang way out dun sa sitwasyon na to. May ibang solution. So, yun yung nakikita kong madidiskartehan mo, mahahanap mo, madidiscovery mo dito. Figure out mo rin eh. Okay, nafe-feel ko there is a strong rival dito para sa'yo. Rival, kakumpetensya, kalaban, sa negosyo man yan, sa pag-ibig, or whatever. Alam mo itong person na to, ano man ang gender nito, meron siyang tinatagong sikreto. Nasa loob ang kulo nito. Nasa loob ang kulo. At itong person na to, napaka-insecure niya. Pwedeng merong person dito na nai-insecure, nai-insecure ba to sa'yo, or ikaw ba yung nai-insecure dito? May mga tinatagong sikreto ito. Pwedeng may pagka-mysterious siya. Marami siyang, marami siyang mysteries, maraming tinatago sa sarili. Parang tahimik to sa labas pero marami palang alam, no? Dami palang kalukuhan, yung ganun. Basta, you cannot rely doon sa outer appearance nitong tao na to na akala mo mukha siyang, mainin pero deep inside pala hindi. Or mukha siyang akala mo confident, mukha siyang okay pero deep inside napaka-insecure na tao pala kasi yun yung nakita ko eh. Insecure pala, trying hard, inggitera. Alam mo yun, may issues tong tao na to, pero hindi lang halata. Kasi, hindi niya yun, iba yung facade niya iba yung itsura niya. So, sa totoong anong nandun sa loob niya. So, meron talaga definitely tao dito na hindi truthful sa'yo, hindi honest. Or, maaaring may mga bagay na pala na nangyayari dyan, sila lang nakakaalam, hindi niya sinasabi sa'yo. Ikaw lang yung mukhang ewan, hindi mo alam, mukha kang syungan, hindi mo alam na may ganito, ganyan pala. Okay? About your love life naman, stabbed in the back, ayan na nga, may betrayal. Wow! Maaaring hindi mo alam na itong person mo may iba na palang kakonect. O baka ito rin yung babae na yun. Or kung ano man ang gender neto na hindi mo ine-expect, tahimik yung pala, siya pala yung salarin. Siya pala yung kalaban mo, siya pala yung third party. No, hindi ko alam eh. Basta may traitor energy dito. O pwedeng nakakasalamuha mo pa siya, pala siya,
Pero siya pala yung umaaswang dun sa jowa mo, sa person mo. Yun yung nasisense kong energy. May ahas dito eh. Na hindi mo talaga inaakala. This is shocking revelation or ewan ko, discovery for you na etong person na to, siya pala yung ahas. Whether sa love life mo yan or hindi. It could be a fire sign. O, pero dito sa love life mo, balik tayo. Hindi mo akalain na meron na palang ibang, mamaya may ibang katsuktsakan na tong person mo, kachat, may iba na palang dinidate, kinikita, ano, basta. Kasi meron eh, may ahas, may third party. The other man, the other woman, enemy, mga agaw, mga akit. Or pwedeng kakamit pa lang nung person mo, pwedeng nagsisimula pa lang sila and nagpaplano na pa lang silang mag-date, magkita, o whatever. Oo, and dito yung magdudulot sa'yo ng sobrang pain or pwedeng separation, heartbreak or breakup. Pero nakikita ko sa bottom ng card mo ito. Sa tingin ko hindi mo na ipaglalaban yan if ever. Yung energy na yun eh. Eh di wow, sa'yo na, parang ganun yung energy mo. Parang what's the point na ipipilit ko pa, ilalaban ko pa, di ba? Yun yung energy mo rito. Okay, so Capricorn, that's your reading at sana nagustuhan mo, sana makatulong sa'yo. Take care, God bless, babush.